The Lord sent me to bring glad tidings to the poor and to proclaim liberty to captives. Proclaim God's marvelous deeds to all the nations. Blessed Friday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today is the memorial of Saints Timothy and Titus, bishops. We praise and thank you, dear God, for your message in today's readings. Just like yesterday, during the conversion of St. Paul, ngayon naman, si Timothy and Titus, actually, parang magkadugtong sila. Ang gospel ngayon is about Jesus appointed the 72 other disciples whom He sent ahead of Him in pairs. Ito yung pinili, di ba? Nauna nang pinili yung 12. Pagkatapos, ngayon naman yung 72 na pinadala to preach and teach the good news. Remember, yung kahapon na gospel is about conversion of Saint Paul na ang assignment niya is to preach and to teach and to cure the sick. So ito kadugtong lang na tayo yun eh. Ito talagang mga araw-araw na mga readings natin is a reminder for us na tayo ay tinatawag, na tayo ay sent. Naalala ko lang, we are nothing without God. And if we really embrace that, yung alam natin talaga na wala talaga tayo, yung mga achievement natin, yung mga medals, yung mga positions, yung mga sinasahod ninyo, yung mga lahat ng meron ka, wala naman yan kung wala ang Diyos. Actually, yan ay binigay sa bawat isa sa atin para tumulong sa iba, hindi para sarilinin. Kung yan ang paradigm o yan ang notion natin, yan ang wini-welcome natin sa ating pagkatao, it will be easy for us to share our blessings kasi tayo ay daanan lang, daluyan lamang ng pagpapala. Hindi magiging madali sa atin ang pagbibigay kung ang iniisip natin ay tayo yan dahil sa capacity natin yan. Pero sa totoo lang, wala naman tayong capacity, di ba? Naku, Tita Malu, ang dami mo sinasabi. Alam na namin yan. Alam nyo ba? Pero baka hindi nyo totoong alam. Alam nyo, sa totoo lang, dali lang ng buhay. Anytime, pwede tayong tawagin. Pero, ikaw ba, kapatid, ano bang naiambag mo? Paano ba sasabihin na sumunod ako sa tawag ng Panginoon? Kasi ito na naman, tinatawag talaga tayo. Tinatawag tayo to teach and preach the good news and cure the sick. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Hindi madaling maunawaan, pero yun talaga eh, yung kung sasabihin niyo sa akin na maraming dahilan para humindi sa paglilingkod, marami ring dahilan para umuo sa paglilingkod kahit na ika-ika ka pa. Kahit na may nararamdaman ka pa, magugulat ka na lang kasi the Lord will not abandon you in times of crisis. Kasi hindi ka niya pababayaan. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick. We pray for those who are requesting for prayers and those who are praying with us right here, right now. Lord God, we praise and thank you for blessing Tita Yoli. Siya po'y palabas na ng hospital at walang problema sa kanya. Maraming salamat po, Panginoon. I claim also that I am close to recovery. Panginoon, alam ko po, nangyayari na po ito ng 2022. Kaya alam ko po na hindi niyo po ako pababayaan. Maraming salamat po, Panginoon.
Please be with us always and in all ways and allow your presence in our lives to manifest. Help us to be true to your calling, yung bang sumunod sa tawag mo, sumunod sa iyong utos sa amin na maglingkod, to preach and teach the good news and cure the sick. Lord God, allow us to be your instruments. We lift up to you the Marriage Encounter Weekend Seminar of San Pablo Ermitaño Prayer Group. Papunta kami sa retreat house. Ngayon, ikaw po ang bahala sa mga candidates na tinawag mo sa sponsoring group, sa prayer group na ito, sa mga speakers, sa music, at sa lahat po ng punong abala sa activity na ito. Please be with us. Hindi po namin ito kaya, Panginoon, kung wala ka. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of Saints Timothy and Titus and Mama Mary. Please pray for us. Amen. Blessed Friday once again. God bless us all.